Tara nang pumunta sa Nikko Tochigi, Japan. Maraming iba't ibang features sa lugar ng Nikko, kagaya na lang ng falls, lake, hanging bridges, temple, at masasarap na pagkain. Nag-umpisa kami bumiyahe nang wala pang alas 6 ng umaga. Siguro mga 5:30 yun. Kasi ang aga din namin nagising, alas 4 lang. Siyempre, nag-prepare pa, nagkape, kumain ng tinapay, kung ano-ano pang preparations. I just wanna share na we did this travel to celebrate my birthday. Hindi naman talaga namin to plinano. Actually, may mga past birthdays din ako na plinano namin talaga. Pero minsan nga kung alin pa yung hindi mo pinaplano, yung pa yung madaling matupad. At yun ang pinaka-exciting sa lahat. Actually, for my past birthdays na wala ako sa country home ko, ito yung pinakamasayang birthday ko so far. Anyways, gusto ko palang ikwento sa inyo ang biyahe namin papuntang Tochigi. Umakit kami ng bundok at sobrang zigzag talaga siya. As in 47 curves. Kaya kung nakapokus ka sa daan, mahihilo ka. So dapat ang gawin mo pala, tumingin ka sa paligid. So by then, na-appreciate ko yung paligid nila. Napakaganda ng bundok. Ang green talaga. Tapos wala kang makikitang kalbo sa kabundukan or pinutol na puno. Kung meron mang makikita ka, siguro yun yung nag-landslide. Siyempre, di naman natin naiiwasan ang mga natural disasters. Bago kami pumunta sa aming first destination, ay huminto muna kami sa taas ng bundok. Tinanaw namin ang magandang paligid at nag-picture taking na rin para souvenir. Medyo against the light nga siya kaya hindi masyadong makuna ng magandang anggulo. Ang una naming destination dyan ay yung Kegon Falls. Sobrang ganda talaga niya guys. Hamakin mo, meron siyang elevator. Pero dahil maaga pa kami nang nakarating kami, siguro mga 6:30 or 7, hindi pa bukas yung elevator kasi nag-ooperate siya from 9 o'clock. Maganda kasi sanang sumakay doon kasi matatanaw mo talaga yung view ng falls hanggang sa may bandang ibaba. Pero dahil sarado pa, gumamit na lang kami ng hagdan. Pero yung hagdan niya hindi masyadong nakakababa, hanggang second level lang siya. Pero okay na rin kasi kitang-kita namin yung view ng falls. Ang ganda talaga. Sunod namin pinuntahan yung cable car. Actually, ito yung pinaka-highlight sa pinuntahan namin that day. Kasi sobrang gusto ko talagang sumakay. Pero kung tutuusin, meron akong fear of height. As in, kaya habang nakasakay kami sa cable car, sa cellphone lang ako nakatingin. May time na sumusulyap lang ako sa baba pero saglit lang kasi nalulula talaga ako. Tapos focus na naman ako sa cellphone ko para ma-video ko din ng maayos. Pero at least, look at the bright side. Na-conquer ko yung fear ko, 'di ba? Pagdating namin sa pinakatuktok ng bundok, nagulat ako. Meron pala kaming surprise reunion ng mga relatives ko. Siya nga pala yung pinsan ko. Masyado siyang extrovert. Ito naman, yung bunso niyang kapatid. Diba tuwan-tuwa siya nung nakita niya ako, lumapit pa siya sa akin. Biro lang guys, baka magalit yung mga relatives ko. Pinapakain kasi sila kaya sila lumalapit din sa may net. Pero para hindi rin maging harmful para sa mga visitors, kaya nilagyan nila ng net. Pagkatapos naming pumunta sa Kinugawa Ropeway, yun na nga yung cable car, nagbiyahe ulit kami. Pupunta naman kami ng Mizumi or lake. Yung lake na yan, dyan ang gagaling yung falls. Diba? Napakagaling ng creation ni God. Sobrang ganda ng kapaligiran. Napaka-calm and peace. Kaya bumaba kami at nag-picture taking. Pagkatapos namin sa lake, ay umalis na naman kami at pumunta kami sa Hanging Bridge. I think sikat na tourist destination din siya kasi sa paligid nakikita nyo may mga building, dating hotel daw yan. Kaya lang hindi na siguro nirenovate kasi delikado na siya, luma na kasi baka bumagsak. Hindi na rin kami masyadong nagtagal sa Hanging Bridge na yan kasi nagugutom na rin kami. Pumunta kami sa Senya Restaurant kung saan specialty nila yung yuba o yung skin ng tofu. Maraming iba't ibang dishes ang gawa dito. Nag-enjoy talaga kami ng sobra. Kahit medyo kakaiba yung pagkain at di mo akalaing tofu siya. Pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kami kasi medyo pagod na rin kami at puyat pa. Salamat sa pagsama. Bye-bye!